Hello po, good evening po sa inyo, no? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay makakapag-share sa inyo ng salita ng Panginoon. Ako po pala si Brother Noel Antion. Ako po ang mag-share sa inyo ng salita ng Diyos na ating kita dito sa Bible lamang na sa salita ng Diyos. Yung ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa hiwaga ng kadusan o patungkol sa Diyos. No, yun po ang topic natin. Pero bago tayo mag-proceed sa ating talakayan, sa ating pag-aaral, ay manalangin muna tayo. Nalangin tayo, let's pray. Panginoon Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, na nasa mga langit naming tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat po. Kami po inyong ginagabayan sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa mga blessing na tanggap at tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon. Nawa ang iyong banal na mga salita ang siyang manahan sa mga puso at isipan at ang mga nagsiparinig ng mga salita na malaman nila na palaging may Diyos na naghahanap sa tao para maligtas. Salamat, Panginoon, sa lahat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. No, tayo na po ay magpapasimula sa ating pag-aaral, no? Binabati ko po kayo na magandang gabi po sa inyo, aking mga kaibigan. No? Ating pag-aaralan na ngayon kung pag-aaralan natin yung patungkol sa hiwaga ng Diyos, no? O sa Diyos. Ngayon, alam naman natin na ang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Powerful at immortal, no? Immortal at all-knowing, no? All-knowing po ang ating Diyos. Kaya siya rin ang naglikha ng langit at lupa, no? At siya rin ang lumikha sa atin. Kaya siya ang ating tagapagligtas. Ngayon, ang tanong, ilan ba ang tunay na Diyos? At sino ang tunay na Diyos? Sapagkat marami pong mga tao ngayon na marami silang Diyos. Yung iba, no, marami silang Diyos. Ngayon, ilan ba talaga ang Diyos? Ilan ba ang tunay na Diyos? No? Bakit ilan ang tunay na Diyos? Sinasabi ko sapagkat mayroong Diyos na hindi tunay, no? Sinabi dito alam nyo ba na ang Diyos ay isang Diyos lamang, no? Ito sinabi dito sa Deuteronomy 6 verse 4 na ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon. Yan. Ngayon pupuntahan muna natin yung tanong na sino ba ang tunay na Diyos? No? Sino ba ang tunay na Diyos? Sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 and 6 and Ephesians chapter 4 verse 4 and 16. Ang tunay na Diyos ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, no? Bakit ganun? Bakit tatlo sila pero sinabi ng Biblia na isa lang ang Diyos? Pero bakit tatlo sila, no? Dito natin pag-aaralan yan. Sapagkat bago tayo pupunta doon, pupuntahan muna natin yung mga tao na marami silang sinasambang Diyos, no? Marami silang sinasamba na Diyos. Yung Diyos na ginawa lamang ng tao, no? Yung tinatawag dito na siya ay santo lamang, no? Siya ay linuluhudan, sinisindihan ng kandila, no? Pinapanalanginan ng mga. Pero sino ang tunay na Diyos? Kundi ang tunay na Diyos ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Bakit sinabi naman ni Brother Noel na iisa lang ang Diyos? Pero bakit tatlo sila?
Ito yung pag-aaralan natin, no? Ito yung pag-aaralan natin. Bakit tatlo sila pero iisa lang ang Diyos? Yon. Ito yung word na iisa, no? At itong pag-aaralan dito nga sa ating pinuntahan sa Deuteronomy 6 chapter 6 verse 4 na sinabi doon ang Panginoon Diyos ay isang Panginoon, no? Ang Diyos ay isang Panginoon. Dito pupuntahan natin ang tinatawag na Trinity, no? Ito yung Trinity. Ang salitang Trinity ay isang keyword or term of convenience, no? Lamang upang maunawaan ang isang paniniwala ng tao o samahan na may kinalaman sa kalagayan, kapangyarihan bilang at likas ng kadiyusan na maaaring makaunawa sa isang termino lamang na Trinity. Ito ay isang paniniwala na ang tunay na Diyos ay iisa, no? Iisa na may tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Ito yung tinatawag na Trinitarian, ang tawag sa samahan na may ganitong paniniwala. Ngayon, ang tanong, sinabi mo kanina, Brother Noel, na iisa lang ang Diyos, pero bakit tatlo sila? Ito yung Trinity, no? Pag-aaralan natin yan. Bakit ang isang Diyos ay naging tatlong persona? No? Bakit isang Diyos lang sila, pero bakit naging tatlo sila? Yan naman, no? Ang salitang isa sa talata ay nagmula sa Hebro word na ikad na. Ito yung ikad. Na ang ibig sabihin ay altogether o unify or collective. Dito rin nagmula ang salitang composite one. Yun yung composite one, no? Na ang ibig sabihin ay mula sa marami ay nagiging isa. No, nagiging isa. Ito ay may kinalaman sa identity ng kadiyusan na may tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa makatwid, ang salitang isa sa Biblia ay hindi lahat absolute one, no? Hindi lang siya isa lang or numerical one, kundi may sitwasyon na ito ay tinatawag na composite na ang kadalasan ay ginagamit bilang figurative na pananalita kagaya ng nito, no? Kagaya nitong sinasabi dito sa Genesis 2 verse 24 na sabi dito, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman, no? Sila ay pero lalaki at babae, di ba yan? Pero sila ay naging isang laman. Ganon din ang Trinity, no? Ganon din ang Trinity. Ganon din ang Trinity, no? Sila ay nagkakaisa, no? Nagkakaisa sila. Ating babasahin dito yung lalaking o isang lalaki, sabi dito, ayon isang lalaking matalino, no? Ito yon ayon kay Kenneth D. Stephenson sa kanyang book na How to Explain the Trinity, no? Siya ay gumawa ng How to Explain the Trinity, page 19. Ay sinabi dito, can you now see that we are going to attempt
to equate God's divine nature to a mathematical equation, and that could be said to be absurd to being with it. It would not be 1 plus 1 plus 1, but rather 1 times 1 times 1 equals 1. That represent a perfect trinity of the one God of the Bible, no? Ito yung ibig sabihin pala, yung 1 times 1 times 1 equals 1. Hindi yung 1 plus 1 plus 1 equals 3. Hindi ganun. Hindi ganun yung Trinity, no? Ngayon, puntahan muna natin yung itong Trinity ay maliwanag sa talatang ating nabanggit, no? Na ang Trinity ay isang tatlong persona, pero sila ay nagkakaisa. Example, katulad ng baso, kutsara, at plato. Iba-iba sila, no? Plato, kutsara, baso. Pero ang tawag sa kanila ay things o bagay o gamit, di ba? Gamit. Sila ay nagkakaisa bilang gamit. Ganun din ang ibig sabihin ng Trinity. Ngayon, puntahan muna natin yung Diyos, no? Yung pagka-Diyos, no? Sapagkat marami ngayong mga tao na nananalangin sa iba't ibang uri ng Diyos, no? Yung sinabi ko kaninang santo, yun. Yung santo na ginagawa lamang image, no? Ano ba ang ayaw ng Diyos? Na ayaw ng Diyos sa na pinapanalanginan natin, no? Ano ba ang sinabi ng Diyos sa Bible, no? Ay, ano kayang ayaw ng Diyos? Ating ibabanggitin to sapagkat mahalaga to, no? Sabi dito ng Diyos, ayaw ng Diyos na sabi sa Isaiah 45 verse 20, na sabi, ayaw ng Diyos na nagsisadalangin sa Diyos na gawa sa kahoy, no? Kasi may Diyos na gawa sa kahoy, yun yung Diyos-Diyosan. At ano pa sinabi ng Diyos sa Isaiah 46 verse 6 to 7, no? Na ayaw din ng Diyos na manalangin sa Diyos-Diyosan, no? Nagawa sa pilak at ginto, no? Sapagkat ang Diyos ay manibughuin. Kaya sino lang dapat ang Diyos na ating paglilingkuran? Siyempre yung totoong Diyos, no? Yung tunay na Diyos, no? Kaya nga mga kapatid, kaibigan na nagsisipakinig ng salitang ng Diyos, ating nalaman na ang Diyos, at alam naman natin at naniniwala rin tayo sa Diyos sapagkat siya ang gumawa sa atin, no? Hindi naman yung sinasabi na sa science na tayo daw ay nagmula sa unggoy. Papayag ka ba na nagmula ka sa unggoy? No, kung nagmula tayo sa unggoy, dapat wala na rin yung unggoy. Siyempre, tao na dapat siya, no? Pero hindi, no? Sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang nais. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong hiwaga ng kadyusan, ito ay pag-alam natin sa katotohanan. Sapagkat sa panahon ngayon na maraming mga Diyos-Diyosan na ginagawa ang tao, no? Na sinasamba nila ang tao, no? Ngayon tatanungin ko kayo, sino ba ang dapat sambahin natin? Yung ginawa ng tao, ginawa lang natin, yung sasambahin natin, o yung nagawa sa atin? Siyempre, yung nagawa sa atin, no?
Yun yung ating sasambahin, no? Sapagkat siya ang gumawa sa hindi yung ginawa lang natin. At ating nalaman na ang totoong Diyos pala na sinasabi, ang tunay na Diyos pala, ito yung binanggit sa 1 Corinthians 12 verse chapter 12 verse 4 and 6, no? At sa Ephesians chapter 4 verse 4 and 16. Ang tunay na Diyos ay ang Ama, Anak, at ang Espiritu. Basahin niyo po iyan para inyo pong malaman, hindi po yung may sinasamba silang mga black nursery, mga ganun-ganon, mga nirarally pa ng ating mga kaibigan, no? Hindi. Sapagkat dito, ito yung salita ng Diyos na nagpapatunay na dito lang natin malalaman ang katotohanan. Hindi sa salita lamang ng isang tao lamang na nagbigay na ito, gagawin nyo to, no? Ito yung totoo, pero ito po natin makikita ang totoo sa salita ng Diyos. Ito yung Bible, no? Kaya mga kapatid, ito po ang Trinity. Ito po siya ay tinatawag na sila ay nagkakaisa, no? Sila ay may unity, no? May pagkakaisa, nagkakaisa sila, no? Kaya ang tunay na Diyos ay dito natin makikita sa salita ng Diyos. Papakita, malalaman natin kung sino ba talaga ang tunay, no? Kaya God bless po sa inyo, aking mga kaibigan. Purihin pong Panginoon. Sana ay may natutunan po kayo sa ating pag-aaral ngayon, no? Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Ito po pasasalamat sa ating Panginoon na kayo po ay nakapag-aral ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon ngayon, bukas at kailan po.